Nakaupo kami ni Emilio sa malaking bato. Hindi ko lubos maisip na may mga tao palang martir sa pag-ibig. Nangalumbaba ako habang pinagmamasdan ito na nakatingin sa falls. Binalingan ako nito habang titig na titig ako rito. Kumunat ang noo nito at hinawakan ang baba ko. Papasukan yan ng langaw. Ano bang nangyari sa taong sinasabi mo? Paano siya namatay? Car accident. Ay, best friend ko siya. At siya rin ang unang babaeng binigyan ko ng pansin. She was different, unlike you. But she was crazy as you. Pero namatay siya without knowing what I feel. Without knowing how much I loved her. At wala ako sa tabi niya nung mangyari uon. At sinisisi ko ang sarili ko, kung hindi ko sinabing umattend siya sa opening ng antique shop ko dito, hindi sana siya namatay. Hindi sana siya na aksidente. Sana nandito siya, kasama ko. Ang sakit naman ng past nito. When I was 9 years old, I lost my childhood friend. Si Anika, anak siya ng asawa ni Kuya Fernando. Pero bigla na lang siyang nawala sa amin at hanggang ngayon hindi pa rin namin siya mahanap. Namatay na si Tita Luming nang hindi man lang niya nakita ang nawala nitong anak. Nawala si Maribeth nang dahil sa akin. At nawala rin si Anika nang dahil sa akin. Sinisisi mo ba ang sarili mo sa mga pangyayari na hindi mo naman ginusto? Kaya ka ba ganyan? Kaya ka ba nakakulong sa nakaraan? Kasalanan ko ang lahat. Hindi mo kasalanan dahil hindi mo hawak ang buhay nila. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo, Emilio. Ako nga, nawala sa akin ang pamilya ko at minsan ko na ring sinisi ang sarili ko dahil malas ako. Tutulungan kita sa pagkukunwari hanggang kaya ko. Ngayong alam ko na kung bakit ka ganyan. Kung bakit wala kang puso. Kung bakit mo sinabing matakot ako sa'yo noon. Mababago ang pananaw mo sa lahat. Hindi mo kailangang magtago sa nakaraan mo, Emilio. Umuwi na tayo, nagugutom na ako. Pwede mo akong maging kaibigan. 1 linggo ang nakakaraan buhat nang tumira sa bahay ko si Laureta. Agad nitong nakasundo si Manong Baldo at nakukuha na nito ang loob ni Manang Talia. Lumuwas ako ng Maynila kahapon para bisitahin si Papa at para bumili na rin ng bagong cellphone ni Laureta. Wala itong reklamo sa mga pinapagawa ko. Minabuti kong sa guest room matulog tuwing gabi para na rin sa privacy ni Laureta. Ipinapakita nito ang totoo nitong pagkatao. At habang tumatagal nag-i-enjoy ako nakasama ito. Bitbit ko ang cellphone nang pumasok sa loob ng bahay. Nakagawian na nitong tumambay sa palapad na bintana ng master's bedroom. Kinawian pa ako nito kanina bago ako pumasok. May hawak itong isang tasa ng kape habang nakaupo sa palapad na bintana. Akala ko bukas ka pa darating. Sa akin ba yan? Bumaba ito sa kinauupuan, ngunit na out of balance ito. Mabilis ko itong sinalo. Nagtama ang aming mga mata. Napatitig ako sa kulay rosas na lobby nito. Emilio, unti-unting lumapit ang lobby ko sa mga lobby nito. Sorry, Laureta, sinabi ko na sayo na hindi kita hahalikan dahil hindi kita type. Ngunit ang totoo bumilis ang pintig ng puso ko kanina. Here, abot ko sa black na maliit na paper bag na may lamang cellphone. Binuksan ko na yan. Isinave ko na ang number ko dyan. In case of emergency you can call me, anytime. Hindi ako marunong gumamit ng touchscreen. Tuturuan kita later. Shower muna ako. You need me to teach you. Excited akong umuwi dahil kay Laureta. 2 araw ko lang siyang hindi nakita ay na-miss ko na siya kaagad. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag mahulog sa dalaga. Pero unti-unti kong nararamdaman ang saya at kilig kapag kasama ko siya. Lalaki ako pero kinikilig at mababaw ang kaligayahan. Nakasalubong ko si Manong Baldo na may hawak na martilyo at lag-ari. Gagawin marahil nito ang nasirang upuan sa may veranda. Mukhang masaya ka, sir. Masaya lang akong makita ang misis ko, Manong. Saan ka pupunta, sir? Wala ka bang balak na makipaglabing-labing sa asawa ho ninyo? Natawa ako sa tinura ng matanda sa akin. Mamayang gabi, Manong. Naisip ko tuloy kung ano ang magiging reaksyon ni Laureta kapag hinalikan ko siya. Baka mag-alsabalutan ito at iwanan ako ng tuluyan.
Nasa opisina ako nang dumating ang binayaran kong detective. At masaya na ang mukha nito habang nakaharap sa akin. Sir, kumpirmado, buhay si Anika Ronquillo at nakaligtas siya sa sunog na nangyari sa pabrika. 14 na taon na ang nakakaraan. Ibinaba ni Detective Lucero ang mga papel na hawak nito. Hindi pwedeng mangyari ito. Sinadya ko ang lahat at sinigurado ko na walang nakaligtas sa sunog. Sir, hindi kaya may sapusa ang batang yon. Sinuntok ko si Detective Lucero. May sapusa man o wala, gawin mo ang lahat para mahanap si Anika sa lalong madaling panahon. Hindi maaring mabuhay ang batang yan. 14 na taon na ang nakakaraan buhat nang mawala si Anika sa buhay namin ni Lumeng. Hindi ko anak si Anika pero sa kanya ipinamana ni Lumeng ang lahat ng properties nito at hindi sa akin na kanyang esposo. Kaya naman nang malaman ko ay plinano kong mawala sa landas namin si Anika. Kasama niya noon si Emilio sa park at sinadya kong iligaw ito hanggang sa tuluyang mawala. Pinasadya ko pang ipasagasa ito para mamatay pero hindi iyon nangyari dahil buhay pa pala ito hanggang ngayon. Malaking banta si Anika hindi lang sa kayamanan kundi sa krimeng nagawa ko maangkin lang ang lahat ng mga properties nito. Hanapin mo si Anika. Kahit pa sa impyerno, pagkatapos ay patayin mo na. Buhay ka pa palang bata ka. Tiningnan ko ang profile nito at iba na ang pangalan nito. Mabilis akong tumayo at umalis sa opisina ko. Mukhang alam ko na kung nasaan ang lungga ng taong hinahanap ko. Katapusan mo na, Anilka. Tingnan natin ngayon kung makakatakas ka pang bata ka. Nahuguluhan ako habang nakatingin sa cellphone na hawak ko. Hindi ko maintindihan ang paggamit ng Android phone na ibinigay sa akin ni Emilio. Tapos, madali lang ito, anak ng hipon. Sino ba ang nag-imbento ng cellphone na touchscreen at ipapabugbog ko kay Elio? Basta kapag may tumatawag, slide mo lang para masagot mo. Kasi itong red ibig sabihin hindi mo sasagutin. Swipe right kapag sasagutin mo ako. At left kung hindi. Mahal din kita. Ha? Sabi mo sagutin kita. I love you. Ano bang nakain mo at binigyan mo ako ng ganitong cellphone? At mukhang okay kang kausap ngayon kaysa noong nakaraang araw. Gusto ko lamang mag-thank you sa iyo. At huwag mong isipan iyan ng masama, Laureta. Kikiligin ng sana ako. Gusto ko nga palang magpaalam sa iyo, next week. Birthday kasi ng anak ni Elio at binyag din, pupunta sana ako, kung okay lamang naman sa iyo. Sasabihin ko kay Uncle Roland. Huwag na, ayokong pagchismisan ako sa amin kung bakit ako nakakotse, no? Mag-commute na lamang ako. Kung sa bagay, ano alam mo na ba? Mahirap gumamit nito, mas mahirap pa sa salitang hindi mo pagka-in-love sa akin. Tumawa ako sa biro ko pero deep inside nakadama ako ng kirot. Asa pa, Laureta. Tanaw ko mula sa malayo ang malawak na lupain ng mga Ariola. Ang apelyidong ipinagkait sa akin ng aking lola Susana. Ang babaeng unang minahal ni Eladio. At ang lahat ay haka-haka lamang at walang katotohanan. Buhat nang mamatay ang aking tiya Lumeng ay ako na ang nangangalaga sa aking lola Susana. Dahil madalas ako sa Maynila ay napapabayaan ko ito. Ganoon rin naman si Tito Fernando na walang pakialam sa usapin ng pamilya Ronquillo at Ariola. Ano pa nga bang maasahan sa isang tulad ni Fernando kundi ang magpakasasa sa perang hindi naman sa kanya? Kundi sa aking pinsan na si Anika, ang unang babaeng naging karibal ko kay Emilio. Mabuti na nga lang at hanggang ngayon ay hindi ito natatagpuan. Nawala na nga si Marybeth, mayroon namang babaeng pumalit, at ang nakakainis hindi ko alam kung kailan nagkakilala ni Emilio. Bigla na lang itong kinasal sa iba. Pero hindi ako makakapayag na muling maaga ng iba ang taong mahal ko. Ang taong pinakamamahal ko. Sigurado ako na sinadya ni Emilio ang bagay na ito. Sa pagkakakilala ko rito hindi agad ito bumibitaw sa babaeng mahal nito tulad ni Marybeth. Pinilit lang marahil ito ng babaeng nabuntis daw nito para magpakasal dito. At aalamin ko ang lahat. Hindi mo ako matatakasan, Emilio. Dahil akin ka lang. Pagbaba ko ng kotse ay sinalubong na ako ni Lola. Masayang masaya ito sa aming muling pagkikita.
Halos 15 taon na din buhat ng maisipan nina mama at papa na manirahan kami sa Maynila. Apo, akala ko'y hindi mo na ako bibisitahin muli. Pekeng ngiti ang iginawad ko rito. Hindi naman ako ang paborito nitong apo. Si Anika lang ang mahal na mahal nito dahil ito lang naman ang totoo nitong apo at hindi ako. Inampun lamang ni Lola Susana ang aking mama. Si Tia Luming lang naman ang mahalaga rito. Magpapahinga na ho ako. Apo, hanggang ngayon ba ay galit ka pa rin sa akin? Of course not. Salamat naman kung ganon. Nagkita na ba kayo ni Emilio? Balita ko ikinasal na siya. Nagsisinungaling lang siya. Anong ibig mong sabihin? Nothing. Kumain ka muna, apo. Nagpaluto ako ng mga paborito mo sa kusinira natin. Gusto mo bang ipaghain ka na nila? Hindi na po, salamat. Magpapahinga lang ako at pupuntahan ko si Emilio mamaya. Sabihin na lang ninyo kay Manong na iakyat ang mga gamit ko sa kotse. Pagpasok ko sa loob ng aking silid ay namangha ako. Walang nabago sa mga bagay na iniwan ko mula noon. Parang bumalik ako sa pagkabata. Bumalik ako sa panahong magkakaibigan kami nina Emilio at Anika. Patawad, Anika, pero akin lang si Emilio. Alas 5 na ng hapon. Kasalukuyan kong tinutulungan si Manang Talia sa paghahanda ng hapunan. Gusto kong mapalapit sa matandang katiwala ni Emilio para naman magmukha akong katiwa-tiwala at mabait na bata. Nasa lamesa ang mga gulay at mga sangkap sa pagluluto ng kare-kare. Manang Talia, si Emilio po ba, dito ba siya maghahapunan? Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Dapat inaalam mo ang pinupuntahan ng asawa mo. Ang mag-asawa dapat nagpapaalaman sa isa't isa. Tama, segunda naman ni Manong Baldo na galing sa likuran ng bahay. Ay, ang sweet po ninyo. Nagsikuhan ang dalawa samantalang kinikilig naman ako. Gusto ko ring maging katulad ni Manang Talia at Manong Baldo. Mukha silang masaya at sa kanila ko nakikita ang salitang forever. Biglang pumasok sa isip ko si Emilio. Umiling ako at iwinaksi ang kagagan sa utak ko. Hindi ko na malayan ang pagyakap ni Emilio sa aking likuran. Ang bango naman ng asawa ko. Amoy sibuyas, sabi nito na inaamoy ang leeg ko. Nakikiliti ako sa ginagawa nito. Itinutok ko ang kutsilyong hawak ko rito. Saan ka pupunta? Sa tabi-tabi lang asawa ko. Sasama ka ba? Kamandat pa ito sa akin na ikinapula ng pisngi ko. Ngayon ko lang napansin na clean cut na ang buhok nito. Hindi na mahaba, lalo tuloy itong gumwapo sa paningin ko. Para na itong heartthrob na sisigawan ko para lang pansinin. Sige mag-date kayo, nakangiting sabi ni Manong Baldo. Wish ko nga na totoo para naman kiligin ako ng totoo rin. Hoy, huwag mo akong niyayakap. Wala sa usapan ang yakapan. Wala ka kanina, saan ka nagpunta? Kinikilig ka naman. At bakit mo ako hinahanap? Ang kapal neto. Hoy, lalaki hindi ko alam kung paano kiligin. Hindi ko pa nga naranasan na magmahal. Seryoso, kaya maswerte ka dahil inosente ang asawa mo. Inosente ka pa pala pero kapag pag-ibig ang usapan magaling kang magpayo. Ipinaglihi ako sa lungkot kaya alam ko yan. Palibas sa immune ka na sa sakit. Aba, baka ma-in-love ka sa akin yan. Hinatak ko ang kamay kong hawak nito. Hindi tumitibok ang puso ko sa isang taong hindi ko kilala. Ako si Emilio Monterreal, huwag kang mag-alala hindi kita type. Ang sama mo, masaya kaming nagtatawanan ng biglang may humantong kotse sa may gate. Lumabas mula roon ang sexing babae. Nakahanging blouse ito at nakasuot ng maikling maong short. Nang makita ito ni Emilio ay agad naman ako nitong inakbayan at naglakad kami patungo sa kinaroroonan nito. Binuksan ni Emilio ang gate at pansamantalang inalis ang kamay na iniakbay nito sa akin. Laking gulat ko nang biglang hatakin ng babae ang batok ni Emilio. Hinalikan nito ng babae sa harapan ko mismo. Hindi ako nakaimik sa pagkabigla ko sa natunghayan ko. Kumabog ng malakas ang puso ko pagkakita sa mukha ng babae. May bahagi sa puso ko na nasaktan at hindi ko alam kung bakit ko iyon naramdaman. Itinulak ni Emilio ang babae. Christina, nagpamiwang ito sa harapan ko. So this is your wife. Tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa. So cheap.
Nagtaas ako ng kilay at malakas itong sinampal. Nasa po nito ang namyulang pisngi. Oh, sorry, napalakas yata. Ako si Laureta, asawa ni Emilio. How dare you? Akma niya akong sasampalin pero napigilan ni Emilio. Christina, calm down, ikaw naman ang nauna. At sinabi ko sa iyo na may asawa na ako. Walang nagawa ang babae kundi bumalik sa kotse nito. Ang lupad, pagsabihan mo yung babaeng iyon. Kahit na sexy siya at mukhang mayaman, wala akong pakialam. At ginagawa ko lang papel ko bilang asawa mo. Nakangisi ako habang nakatingin kay Emilio na ikinagulat ang ginawa ko. Akala siguro ng Christina na yun, pipitsugan akong babae. Pasalamat siya level 1 pa lang iyon ng sampal ko. Ewan ko na lang kapag level 2 at 3 na baka manghihiram na siya ng mukha sa baboy. Pinagkistas ko ang palad ko sa kangumisi kay Emilio. Sa ganda ni Christina inisnab mo lang siya, pero alam mo kung ako rin ang lalaki tapos ganun ang babaeng naghahabol sa akin, baka ipinatapon ko na sa gubat. Sayang ang ganda at kaseksihan kung wala man lang manners. Buti pa ako kahit hindi matalino may ganda naman with manners. Thanks, Laureta. Para saan? For being my fake wife. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi nito. Trabaho lang. Walang personalan. Mukhang mahal nito ang Christina na yun. Bakit nga kaya pinipigil ang puso sa pagtibok? Bakit kaya ganun? Papasok na ako sa loob ng bahay nang tumunog ang cellphone ni Emilio. Naghahanda na sina Manang Talia at Manong Baldo ng aming hapunan. May problema ba, Lareta? Ay wala ho, ganito marahil kapag naglilihi. Sana babae ang maging anak ninyo ni Sir Emilio. Sinabi ko sa mga ito na kapag ako ang kaharap kahit pangalan ko lang ang itawag ng mga ito sa akin. Dahil hindi ako komportable sa ma'am na tawag ng mga ito sa akin. Gusto ko rin nakasabay ang mga itong kumain. Pansin ko kasi na kumakain lang ang mga ito pagkatapos naming kumain. Iba talaga ang trato ng mayayaman sa mga katulong. At hindi ko gusto ang ganang sistema. Sabay-sabay na ho tayong kumain. Nagtinginan ang mag-asawa sa isa't isa. Sige, salamat, sir at ma'am. Inasikaso ko si Emilio bilang may bahay para hindi kami mahalatan ng mga ito. Suot ko pa rin ang singsing na ibinigay nito. May pupuntahan tayo mamayang gabi. Sumama na rin ho kayo Manong Baldo at Manang Talia. Birthday celebration ni Lola Susana. Ma'am Laureta, ang sinumpang pagmamahalan. Asawa ko, hindi totoo ang mga kwento. Namula ako sa pagkakasabi nito ng, asawa ko. Siya ang lola ni Christina, kapatid ko ang asawa ni Tita Lumeng. Ang anak ni Lola Susana ang nawawalang anak ni Tita. Nawawala ang anak ng kuya mo. Stepdaughter ni kuya. Bakit hindi nyo hanapin? O baka naman kinidnap, o baka pinatay na. Sinuntok ni Emilio ang lamesa. Nabasag ang plato na nataman ng kamao nito. Nagulat ako sa ginawa nito maging sinama ng Talia at Manong Baldo. Hindi ito kumibo matapos ang ginawa nito. Mabilis itong tumungo sa hagdan. Nanatili ako sa kinauupuan ko, nakauwang ang bibig at shock sa ginawa nito. Laureta, bakit ho? Ayaw ni Sir Emilio na napag-uusapan si Anika. Siya ang unang nagsalita, Manang. Sino ba ang Anika na yun? Matalik na kaibigan ni Emilio. At hanggang ngayon marahil sinisisi pa rin nito ang sarili sa pagkawala ni Anika. Hinawakan ni Manang Talia ang kamay ko matapos kalasin ang pagkakayakap sa akin. Intindihin mo na lang si Emilio. May trauma rin kasi ang batang yan. Hindi ko pa talaga siya kilala ng lubusan, Manang. Parang tinusok ang puso ko. Magagalit ba ako kay Emilio o hahayaan na lang ito? Konsabagay hindi naman niya ako lubos na kilala, ganoon din naman ako sa kanya. Para itong bata na basta-basta na lamang nagagalit. Hindi ko gusto ang ugali ni Emilio, masyado itong mabilis na mag-react sa mga bagay-bagay. Hindi ko siya maintindihan, paano ko ba makikilala ang binatang iyon ng lubusan kung sa mga simpleng bagay na pakabilis nitong magalit. Ipinagpatuloy ko ang pagkain dahil gutom ako. Sinaluhan ako ni Manang Jazz at Manong Pedro dahil hindi ako sanay na may nanunood sa aking kumakain. Laureta, bakit po?
Nagkakamay lamang ako at walang pakialam sa sasabihin sa akin ng mga ito. Bahala na akong gumawa ng alibay. Napansin kong madalas kayong mag-away ni Sir Emilio. Maselan kasi akong maglihi, Manong Baldo. Baka nga si Emilio ang napaglilihian ko. Kung sabagay, sabi naman ni Manong Baldo. Ganyan din sa akin noon si Talia ang ipinaglilihi ang panganay naming anak. Ikaw naman pinaalala mo pa. Ang cute po ninyong tingnan. Pangarap ko rin na magkaroon ng masayang pamilya.